Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang G.I. Jane. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng mga opisyal habang nagsasagawa sila ng isang interview sa isang lalaki para sa posisyon ng Secretary of Navy. Gayunpaman, makikilala si Senator Lillian De Haven at makikita na hindi ito nasisiyahan sa hindi patas na pagtrato ng Navy sa mga babaeng aplikante. Kaya nagkaroon sila ng isang secret meeting at isang deal ang napagkasunduan at isang serye ng mga test ang gagawin na kinabibilangan ng mga kalalakihan at kababaihan. At kung ang mga kababaihan ang lalabas na mas mahusay kaysa sa mga kalalakihan, ang militar ay nararapat na magdagdag ng higit pang puwersa ng mga babae sa Navy. Samantala, si Senator Lillian ay pumili ng kanyang kalahok, isang topographical analyst at ang napakagandang si Lieutenant Jordan O'Neill ang kanyang napili base na rin sa kanyang credentials. Naniniwala si Senator Lillian na hindi lang maganda si O'Neill, kundi may ibubuga din ito pagdating sa training. At kung sakaling makakapasa ito, mas mapapatunayan niya na ang sinumang babae ay maaaring maging bahagi ng Navy at hindi kailangang magmukhang pisikal na malakas. Samantala, si O'Neill ay hindi masyadong naging masaya tungkol sa pagiging isang poster girl para sa gagawing experiment para sa women's right. Gayunpaman, nang makausap niya ang kanyang asawa at sinabi nito na hindi niya matatagalan ang napakahirap na training na pagdadaanan niya sa Navy at bukod pa dito ay nag-iisa siyang babae doon kaya siguradong susuko lamang siya dahil dito ay nakaramdam siya ng hamon. Kinabukasan, dumating siya sa training center at doon ay nakarinig siya ng mga masasakit na salita. Kinwestiyon ng mga lalaking trainee ang kanyang kakayahan. Pagsapit ng gabi, sumama naman si O'Neill sa ibang mga lalaki para sa hapunan. Ngunit hindi siya tanggap ng mga ito at sinabihan pa siya ng mga mahahalay na salita. Kinabukasan, dumating ang kanilang napakaangas at mayabang na Command Master Chief na si John James. Nakaka-intimidate itong kausap at malupit na trainer. Ilang sandali pa, nagsimula na ang training at tulad ng inaasahan, nahirapan ang lahat sa mga pinagawang activities. Samantala, gaya ng inaasahan, hindi nakaligtas si O'Neill sa lahat ng mga training na pinagawa sa kanila. Pati na ang mga mahahalay na salita na galing sa kanyang mga kasama ay hindi rin nakalampas. At sa oras ng pagkain ay kailangan din nilang magtulakan sa isa't isa para makakuha ng kanilang mga pagkain. Sobrang gulo at walang ayos. Hindi naman nagpatinag si O'Neill. Nagpumilit siyang sumiksik para makakuha ng kanyang pagkain. Araw at gabi ang lumipas, ang matinding pagsasanay ay hindi tumitigil. Dumating pa sa punto na kailangan nilang kunin ang kanilang mga pagkain mula sa basurahan. Sa bawat hakbang ng kanilang pagsasanay, sinasabi sa kanila ni John James na sumuko na kung hindi na nila kaya. Ang iba ay hindi matagalan ang hirap ng training at nagagawa nilang kalembangin ang bell na nagpapahiwatig ng kanilang pagsuko. Pagkatapos ng kanilang mahirap na pagsasanay, inutusan sila na magsulat ng isang essay at pagkatapos ay nagpatugtog ng isang nakakaantok na opera music at kung sino ang makatulog ay automatic na tatanggalin. Samantala, sa isang obstacle course, binigyan si O'Neill ng 30 seconds head start kung saan si O'Neill ay nagprotesta. Gusto niyang tratuhin siya ng pantay tulad ng ibang trainee, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga rules na itinakda ng mga opisyal ng kompetisyon.
Habang ginagawa nila ang obstacle activity, napansin naman ni Chief James na isa-isang tinutulungan ni O'Neil ang kanyang mga kasamahan na makaakyat sa pamamagitan ng kanyang likod. At habang tumitindi ang kanilang pagsasanay, mas marami sa mga trainee ang nagsisimulang mag-back out na. Hindi naman maalis sa isip ni O'Neil ang pagbibigay ng special treatment sa kanya. Kaya sinubukan niyang kausapin ng commanding officer para sabihin na itrato siya ng patas sa lahat ng bagay. Ngunit nakarinig lamang siya dito ng mga mahahalay na salita. Dito ay napatunayan niya na ayaw din ito na may mga babaeng trainee sa kanilang kampo. Dahil sa hindi patas na pagtrato kay O'Neil, pumunta siya sa isang barbershop at kinalbo niya ang kanyang sarili at sinakripisyo niya ang kanyang mahabang buhok. Hindi pa siya natapos doon. Kung dati ay hiwalay ang kwarto niya sa mga lalaking trainee, ngayon ay nagpasya siyang sumama sa kanilang barracks. Karamihan sa mga lalaki sa silid ay ayaw sa kanya. Isa pang dahilan ay dahil meron siyang dalang mga tampons na nilalagay sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Lumipat ang eksena sa mga opisyal na nagmumungkahi ng pagsasanay sa Navy. Hindi sila masyadong masaya sa balita na nakasurvive si O'Neil ng 3 linggo sa camp at kahit na eksperimento na ito ay isang lihim, ang nagawa ni O'Neil ay hindi napigilang hindi makarating sa media at ang ilan ay tinawag siyang G.I. Jane dahil hindi nila alam ang kanyang tunay na pangalan. Balik sa training camp, sa mga sandaling iyon, mas lalong tumitindi at umihirap ang pagsasanay. Ngunit si O'Neil ay hindi nagpatinag, mas naging pursigido at pinalakas ang kanyang sarili. Gusto niyang patunayan sa kanyang mga kasamahan na mali ang kanilang iniisip. Samantala, ang mga reporter ay desperadong makakuha ng balita tungkol kay G.I. Jane, ang malakas at matigas na babaeng nagtitiis sa mahirap na pagsasanay ng Navy. Isang araw, si O'Neil ay naliligo ng mag-isa. Biglang lumitaw si Chief John James sa isang sulok na kanina pa pala siya pinagmamasdan. Hindi na nagulat dito si O'Neil. Wala siyang pakialam kung hubot-hubad siya. Sinabi niya dito na tratuhin siya ng pantay tulad ng kanyang mga kasama. Samantala, balik sa mga matataas na opisyal. Dismayado silang malaman na hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin sumusuko si G.I. Jane. Dahil tumagal na ito ng 8 linggo at matyaga itong nakikipag head-to-head sa mga lalaki. Subalit umaasa rin sila na susuko ito pagkatapos ng isang survival training. Sa ibang eksena, isang napakatinding survival training ang pagdadaanan nila O'Neil sa mga sandaling iyon. Habang sila ay nasa ere, sakay ng eroplano, isa-isa silang bababa dito at pupuntahan ng kanilang target. Pagkatapos makuha ang ilang importanteng detalye, saka naman sila babalik. Subalit ang pagsasanay ay tila ginawang makatotohanan, kaya habang ginagawa nila ang misyon ay nahuli ang 2 trainee sa isang bitag. At habang sila ay tumatakbo, ang isa naman ay nabalian ng binti. Sinubukan itong tulungan ni O'Neil, ngunit nabihag din siya. Ang lahat ng mga nahuli ay tinatrato ng eksakto kung paano sila tratuhin kung sila ay nasa isang tunay na sitwasyon. Habang ang mga trainee ay iniisip na isa lamang itong simulation, ang mga opisyal naman ay gumaganap ng totoo at hindi man lang tinulungan ang lalaking nabalian ng binti, bagkus ay pinahirapan pa ito. Dumating ang oras na si O'Neil naman ang i-interrogate. Ang nagpapahirap sa kanya ay walang iba kundi si Chief James. Habang nakatali ang kanyang kamay sa likod, sinimulan siyang bugbugin nito ng walang awa. Sa mga oras na iyon, napansin ng isang opisyal na masyado na itong marahas. Ngunit pinalayas lamang ito ni John James. Hinatak ni James si O'Neil sa ulo at hinampas ito sa pinto. At sa harap ng kanyang mga kasamahan, nilublob nito ang ulo ni O'Neil sa tubig. Pinahirapan niya ng matindi ang babae upang isuko ng kanyang mga kagrupo ang impormasyon. Ngunit maring sinabi ni O'Neil sa kanyang mga tropa na manatiling tahimik. At pagkatapos ay lalong naging malupit sa kanya si James. Inatake muli siya nito at binugbog ng husto. Sinabi nitong maaaring mangyari ang lahat ng ito sa isang tunay na sitwasyon. Ngunit nakabawi si O'Neil.
nagtagumpay siyang tamaan si James at sinipa nito ang kanyang yag balls. Ilang sandali pa, tumayo si James at gumanti kay O'Neil. Sa pagkakataong iyon, napabagsak ni James ng tuluyan ang babae. Pagkatapos, sinabi niya sa mga kagrupo nito na ginawa niya lamang iyon upang patunayan kay O'Neil na hindi siya pinanganak upang makipaglaban. Nang marinig ito ni O'Neil, kahit hirap sa mga natamong sugat, tumayo siya at galit na sinabing kailanman ay hindi siya susuko sa laban. Sa pagkakataong iyon, lahat ng kanyang kagrupo ay humanga sa kanyang determinasyon at sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng respeto si James para kay O'Neil. Samantala, nakarating kay Senator Lillian ang palitang pumasa si G.I. Jane sa training. Masaya ito sa naging resulta ng pagsasanay ng babae. Kasunod nito, ang kanyang pansamantalang paglabas mula sa training. Nagsimulang makakuha siya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan at ngayon ay tinatrato na siya ng pantay at bilang isang kaibigan. Isang araw, habang kasama ni O'Neil ang kanyang mga kaibigang babae sa isang beach, may isang taong lihim na kumukuha ng kanyang mga larawan. Pagkatapos ay pinadala ang kanyang mga larawan sa mga matataas na opisyal, kaya't kinwestiyon ang kanyang pagkatao kung siya ba ay isang homosexual. Sinabi naman ni O'Neil na ang pagkuha ng palihim sa kanyang mga larawan habang siya ay nagpapahinga sa kanyang pagsasanay ay isang kahihiyan sa kanila at sa kanilang organisasyon. Ngunit napagkasunduan naman ng mga opisyal na imbestigahan ng mga litrato at habang nasa proseso sila ng imbestigasyon, pansamantalang magkakaroon si O'Neil ng isang desk job na mahigpit naman itong tinutulan dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at naniniwala rin siya na may isang taong gustong sumabutahe sa kanya. Sinabihan siya na kapag maayos na ang resulta ng investigasyon, muli siyang babalik sa pagsasanay, ngunit kailangan niya magsimula ulit sa umpisa ng training. Nangangahulugan na ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa ngayon ay mapupunta lamang sa walang kabuluhan. Sa kanyang labis na galit dahil sinusubukan ng lahat na sirain ang kanyang mga pinaghirapan, kinuha ni O'Neil ang isang baseball bat at hinampas ang bell, hudyat na siya ay voluntaryong nag-quit na sa training. Pagkatapos, bumalik si O'Neil sa kanyang asawa at may ibinahagi ito sa kanya. Sinabi nito na ang nag-utos na kuhanan siya ng mga palihim ay walang iba kundi si Senator Lillian, ang taong naniniwalang magtatagumpay siya sa pagsasanay at sa kakayahan ng mga kababaihan. Nagulat naman si O'Neil sa natanggap na balita. Nagtataka siya kung bakit nagawa iyon ng senador sa kanya. Lumalabas na ginagamit lamang siya ng senador dahil gusto nitong matagumpay na matakot ang mga kalaban na lalaki sa politika. Kinabukasan, nagtungo naman si O'Neil sa opisina ng senador. Kinumpronta ni O'Neil ang senador tungkol dito. Tinanggi naman nito ang katotohanan at nagpanggap na walang alam sa nangyari. Ngunit kalaunan ay nagsabi din ito ng totoo at sinabing ginamit siya nito para makakuha ng pabor sa politika. Matapos marinig ang lahat mula sa bibig nito, nagbanta si O'Neil na ilalantad siya nito at hindi siya natatakot na makipag-usap sa press tungkol sa kung paano siya ginamit ng senador para isulong ang kanyang karera sa politika. At sa huli ay humingi ng patawad sa kanya ang senador at sinabing gagawa siya ng paraan upang makabalik siya sa training. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay nakabalik si O'Neil sa pagsasanay. Dito ay malugod siyang tinanggap ng kanyang mga kasamahan. Sa sumunod na araw, tumating na ang huling yugto ng kanilang pagsasanay. Ngunit habang sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay, naantala ito ng isang emergency call na nangangailangan ng kanilang agarang suporta. Dahil ang isang satellite ng US na naglalaman ng iba't ibang weapons-grenade plutonium ay bumagsak sa disyerto ng Libya. Nauna nang nagpunta ang US Army Rangers para mabawi ang plutonium, ngunit ang kanilang evacuation plan ay hindi naging matagumpay at kailangan nila ang tulong ng trainees upang tulungan ang mga Rangers. Pagdating ng grupo ni O'Neil sa war site, isa-isa silang nagtungo sa kanilang location, ngunit isa sa mga Libyan soldier ay nagtungo sa kinaroroonan ni O'Neil. Nakita naman ito ni Chief James at binalaan si O'Neil, ngunit nang malapit na ito sa kanya ay inunahan agad ito ng putok ni James dahilan upang malaman ng Libyan Patrol ang kanilang presensya. Nagsimulang sumiklab ang komprontasyon sa pagitan ng dalawang partido dahilan upang mapalayo si James sa kanyang kupunan.
Kaya nagiwahiwalay sila at nalaman nila na mali ang rutang tinatahak ni James at nasa malubha itong sitwasyon. Ngunit hindi nagpadaig si Unil sa kabila ng kanilang dihadong sitwasyon. Sa kabila ng pagkawala ng presensya ng kanilang leader, lakas loob na gumawa ng desisyon si Unil para sa kanyang grupo at upang mailigtas si Chief James. Siya at ang kanyang kasamahan ay mabilis na nagtanim ng isang pampasabog sa lane kill zone. Nagpakita siya ng isang mabilis na aksyon sa pamumuno at maayos na diskarte habang inililigtas ang sugatang si James. At sa lalong madaling panahon, nakatanggap sila ng backup at helicopter gunship na nagbigay ng huling pag-atake sa Libyan soldiers. At sa wakas, ang rescue mission ay naging matagumpay. Ilang araw ang lumipas, lahat ng lumahok sa misyon ay tinanggap na sa US Navy at binigyan ng parangal. Samantala, ibinigay naman ni James kay Unil ang kanyang Navy Cross at isang aklat na naglalaman ng isang maikling tula upang kilalanin ang kanyang tagumpay at pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng videong ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pakishare na rin ang video? At pakitype naman sa comment section ang salitang babae. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.